Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus para pa rin sa pagpapatuloy ng ating series ngayong ating Love Month, Buwan ng Pag-ibig at Feb-ibig. Kasama pa rin natin si Doc Rolly Cruz para ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Doc Rolly, balikan lang po natin yung inyong mga initiatives dyan sa Quezon City, no? Dahil nakakatuwa po ang inyong mga programa. At nabanggit nyo din po kanina na importante yung regular na testing, no? Lalo na sa mga health checkers natin na nakikinig at nanonood ngayon na sexually active na, no? Sa pagtetest at pag-treat po na walang stigma, ano po yung mga programang meron kayo dyan sa Quezon City at paano po ito ma-avail? So, bukod dun sa siyam na clinic natin, yung pang-umaga at yung pang-gabi, yung sundown clinic natin, okay, meron tayong tinatawag na community-based testing. No? So, magpapaschedule lang po kayo ng testing dun sa, pwede nyo kaming i-message dun sa Facebook page ng Quezon City Service Delivery Network. Pupuntahan kayo ng isang health worker para kayo ay matest. Sa mall man yan, sa Jollibee man yan, sa park man yan. So doon kayo pa pwede yun. So, and then yung isa ay yung tinatawag nating self-testing. No? So yung self-test express. So magbubook ka lang ng doon sa self-test express natin. Tapos ipapadala namin sa iyo yung self-test kits. No, yung pwede mong i-test yung sarili mo. Ito dun sa mga sobrang mahiyain na mga ng mga kababayan natin sa bayan po ng clinic. Baka natatakot siya na baka may makakilala sa kanya or makakita sa kanya doon. So ang ginagawa natin ay pwede silang mag-book ng request doon sa self-test kits tapos papadala natin sa kanila. Tapos, may instruction yun paano sila magte-test. Tapos, papadala na sila sa atin yung resulta. No? So, yun, napaka-effective nito no? Doon sa ginagawa natin. Kasi marami tayong nade-diagnose no? By self-testing. So, kunyari, nag-positive ka doon sa test mo sa HIV, pupunta ka doon sa clinic, itatest ka natin ulit kung tama yung test na ginawa sa'yo. Karamihan ay tama naman yung nagagawa nilang test. No? So as early as possible na nadadiagnose nila yung sarili nila na sila ay may infection and therefore namamanage nila ng maayos. No? So yun, sa yung mga atin. So kung ikaw ay na positive sa sexually transmitted infection, bukod sa HIV, may mga gamot tayo doon na libre din sa ating mga clinic, no? So pwede yung ma-avail ng ating mga kliyente. At kung ikaw naman ay nag-positive sa HIV, meron tayong antiretroviral treatment. I-enroll ka na doon agad-agad, no? So kung hindi kaya within the day, within the week, ma-enroll ka na, mag-start ka na ng treatment, no? So depende doon sa condition ng pasyente. So yan, sa HIV it's a lifetime treatment. So wala kang babayaran doon. So tuloy-tuloy yung gamutan na importante po yan. No? So bukod doon, nagpupunta tayo sa mga workplaces, mga call center, sa mga bars, no? Nagtetest tayo doon, nag-offer tayo ng HIV and other STI testing doon. Nakakatuwa po, Doc Rolly. Talagang nilalapit ninyo ang serbisyo sa inyong mga kababayan dyan sa Quezon City. Sana po ay sa buong Pilipinas ay magaya po yan. Opo, yun lang layunin talaga. No? Yung parating binibilin sa atin ng ating mayor, no? Na bring the services closer to the community. No? So na we work, no? Kailangan talagang lumabas kami at ipakilala namin na kami ay taga Quezon City Health Department, taga local government na nag-o-offer ng mga serbisyo. Yun talaga ang mandate no, namin at ang marching order natin. Kasi minsan iba-ibang sitwasyon lalo na mga kabataan ngayon. Hindi mo yan mapapapunta talaga sa mga clinic, di ba? Yung mga
Mahirap po, no, Dr. Rodney? Yeah, ang hirap yan. So, mga Superman, Supergirl ang tingin nila sa sarili nila, no? So, kung minsan madadala na lang sa ospital pagka hindi na kaya ng katawan. Pero yun, kaya nilalapit namin sa kanila, no? Ino-organize natin sila, tapos dinidiscuss natin sila ano yung importance ng testing, no? Especially sa sexually transmitted infection. And kasi karamihan naman talaga sa kanila ay nagpa-practice na tong sexual behavior na ganito. So instead na ma-discriminate sila, instead na mabigyan ng ma-discriminate, turuan na lang natin paano nila ma-protectionan yung sarili nila at para hindi sila mahawa ng infection. Kasi kung STI yan or other STI other than HIV, magagamot. Pero pag ang HIV kasi habang buhay kang magagamutan, napaka taxing nun sa isang kabataan, no? Isipin niya na ano yung magiging future niya, no? Yung magiging pamilya niya in the future. So yun, lahat yun pumapasok dun sa utak ng isang bata na infected with HIV. So minsan in denial, hindi na lang maggagamot, no? Tapos ayaw sasabihin sa magulang kasi nga mapapagalitan siya, di ba? So yun yung mga challenge, no, doon sa mga young people na nagkakaroon ng HIV. So yun yung challenge din sa mga health worker, no? Kasi ayaw natin silang mawala. Pag nawala sila sa gamutan, ang ending niyan by 23, 24 years old, kung nahawa siya ng 16 years old, 17 years old, nasa nasa hospital na yan, So mahirap na yan habulin, no? Hindi yun if or but, talagang sure yun, no? After 5-7 years, papasukan na yan ng mga other infections, no? Kasi sobrang baba na ng kanyang immune system. So makikita na natin yan sa hospital, no? Nangyayari yan ngayon, no? Marami tayong nakikita sa mga San Lazaro, for example, yung mga hospital na pinagdadala ng mga ganitong cases. Very young people, no? 23, 24 years old, 25 minsan namamatay na. Hindi na natin mahabol, no? So yun ang iniiwasan natin sa mga kababayan natin dito sa mga health checkers natin. So dun sa ating mga health checkers yan, no? So especially may mga anak na kabataan, yung mga anak natin na nasa mga teenagers natin na baka pakiramdam natin ay sexually active na, no? So dapat ingatan natin yung pakikipag-usap sa kanila, no? So encourage natin sila na i-discuss kung ano yung nangyayari, and then encourage them to visit health clinic, no, para hindi lang magkaroon ng medical check-up yung isang bata, no. So yung not because na pipigilan yung kanilang ginagawa, kasi minsan gano'n, ang intention minsan ng mga gumagulang, syempre pigilan, wag ka muna, baka mabuntis ka, baka ganito. So ang nangyayari, syempre adverse agad yung reaction ng mga kabataan. So mas maganda kasi pakausap niyo sila sa mga health worker, no? Ang primary focus natin or primary goal muna natin ay wag silang magkaroon ng sakit, no? So yun ang unang gusto natin. And then this pag nagpupunta sila sa mga clinic natin, for example, nagkakaroon ng mga counseling dyan. So na-discuss ano yung mga consequences, no, ng mga practice na ganun. So na-discuss sa kanila anong gagawin, anong dapat gawin, Tapos nape-prevent natin yung mga infections. So yun naman ang pinaka-importante doon. So wag agad sisigawan, wag agad papagalitan, unawain yung kanilang nararamdaman, So minsan kailangan talaga challenge sa mga magulang, pero kailangan medyo yung pasensya natin ay
yung pagmamahal natin sa ating mga anak ay can also come from guiding them, no, na maayos para nila maibsan yung ganitong mga nagiging experience nila. Naku, magandang reminder po yan sa ating mga magulang na health checkers, no? Na nakikinig at nanonood ngayon, talagang ang reminder po sa atin ni Doc Rolly ay maging maunawain, no? Kapag nalaman po natin na ang mga anak natin ay sexually active na, mas maganda na may open communication at discussion tungkol sa mga bagay na ito, no? Doc Rolly, nabanggit po natin kanina yung mga consequences, no, yung mga pwedeng maaaring mangyari, no, kung hindi nagamot itong mga STIs na ito. Pero meron po bang mga paraan naman para maprotektahan natin ang ating mga sarili at ang kanilang mga pamilya po iwas sa STI? So, kung na-mention ko kanina, ano, ang pagkakaroon ng isang infection kailangan may panggagalingan, no? So hindi siya pwedeng ikaw lang ay mahawa ka sa sarili mo nang magkaroon ka agad ng STI. Kailangan may partner, no, na magkahawaan. So decision yung dalawa na mag-engage sa isang sexual activity, for example, no? So dapat ang kabataan or dalawang partner na to ay alam paano sila mahawa ng HIV. So dapat alam nila sa sarili nila, una-una, wala silang STI or HIV, no? So dapat ganun muna. So kung ikaw ay alam mo na wala ka at ang partner mo ay wala ring infection, so walang hawahan mangyayari, no? So second, dapat alam natin paano proteksyonan yung sarili natin. So may mga methods na pwede nating makaiwas, no? So of course condom is there, no? Sa HIV yung tinatawag natin pre-exposure prophylaxis, no? Yung gamot na iniinom bago ka makipag sexual contact, no? So nape-prevent niya yung transmission ng HIV. So of course, pagka ikaw ay kabataan at wala ka pang kapasidad sa mga buhay para kung ano man ang maging maidudulot ng pakikipagtalik ay hindi ka pa ready, ay wag mo nang gawin, no? So yun ang pinaka kasi safe sa lahat, no? So kasi syempre akala ng mga kabataan puro pleasure minsan, ano? So ganun ang una. So hindi yun, kasi after nun merong consequences. So pwedeng mabuntis, magkaroon ng STI, no? Tapos matigil na yung pag-aaral kasi buntis, ayaw na pumasok sa school, nahihiya na. Tapos kung ikaw naman ay lalaki, meron ka na agad pananagutan, ano, doon sa babae, no? Kung ikaw ay kung pareho kayong lalaki at hindi niyo pinoprotektahan yung sarili niyo, malamang makakuha kayo ng infection, ano? So kahit minsan kasi sa ibang relasyon ang pinakamatagal na ay isang buwan, no? O isang buwan, o 3 linggo o 3 araw, no? Pag sinabi mong loyal ka sa isang kapartner mo, minsan ang ibig sabihin nun ay 1 linggo lang, no? And then may iba ka na namang kapartner. So pagka hindi ka nagre-regularly check, no? Hindi mo malalaman kung may infection ka. So yun yung isang consequences ng mga decisions natin para maiwasan sana natin yung paghahawahan, no? Napakadami po at napaka-practical niyang mga nasabi ninyong mga ways on how to prevent STIs. Doc Rolly, so maraming salamat po sa mga reminders na yan para sa aming mga health checkers. So, Doc Rolly, alam niyo po, isa sa mga STIs na may growing concern tayo ay ang tinatawag na human papilloma virus o HPV. Ano po ba itong HPV at bakit po dapat maging aware ang mga health checkers natin tungkol dito? So kasi yung siguro dahil nagiging aware yung mga kababayan natin kasi ang isang tong virus na ito ay can actually sa babae, no, can actually cause serious illness, especially dun sa kanilang reproductive capacity, no? So yun yung isang iniiwasan natin. At
very preventable siya pagka ikaw ay magpapabakuna, no? So may HPV vaccine na kasi tayo, no? So ganun din sa mga lalaki, no? So para maiwasan yung mga genital warts, no? So dapat yan ay merong bakuna rin. So unfortunately, medyo expensive yung ganitong klase ng bakuna. Pero ngayon, sa ating mga schools, no, yung ating mga kababaihan, especially mga teens, no, na babae, na meron tayong programang Department of Health at ang local government na HPV vaccination, ano, do sa mga pwedeng mag-avail. Ito ay napaka-importante para ma-prevent natin yung consequences ng HPV, no? So ang kailangan lang ay mag-consent kasi medyo bata pa yung target population natin dito, yung mga magulang. So yung mga health checkers natin dyan, papayagan po natin na yung mga mga anak na babae na mabakunahan sa school nila, kasi minsan yung nagiging challenge sa amin ngayon pag hindi nagko-consent o ayaw ng nanay kasi natatakot magpabakunahan yung anak nila, so sayang yung programa, sayang yung vaccine, pero hindi nila alam ang ganda ng protection na binibigay na yun sa ating mga kababaihan. So yun po, yun sa mga message natin sa mga health checkers natin na mga mommy, daddy, no, pagka kayo ay may teen anak na nasa high school, no, at may nakarinig kayo ng HPV vaccination sa school, so mag-consent po tayo kasi mainam po ito, no, para sa inyong mga anak. Ayan. Magandang reminder yan, Doc Rolly, no? Sa ating mga magulang. Talagang mahalaga po yung mga vaccine. Kabilang na din po dito sa yung HPV vaccine na naibibigay sa ating mga teens, no? Doc Rolly, alam niyo po marami po sa atin na na-associate ang HPV sa cervical cancer. Ano naman po ang relasyon nito sa throat cancer o cancer ng lalamunan? So, very limited yung science about this, no, pero may nasasabi na ang HPV can also result to a throat cancer, no. So kaya ang sa Quezon City wala pa tayo do sa mga clinic natin, wala pa tayo na document na ganitong scenario, no. So kaya ang sinasabi natin, prevention is better than cure, no. So yun ang gusto natin. So there are also studies na nagsasabi yes, meron siya, pero at our settings kasi hindi pa natin siya na experience, no. So of course hindi natin alam sa ibang syudad or sa ibang natin, pero dito sa Quezon City wala pa tayo na dapat. Mas ang importante doon kasi yun nga, yung prevention na ma-prevent natin ang HPV infection ay through vaccination, kasi wala namang iba. Walang ibang other way para ma-prevent ito. So happy nga tayo dahil merong program na dati walang ganyan, ano. So walang choice yung mga kababaihan natin. So either meron sa market bibili pero mga expensive nga, no. So kaya konti lang yung nakaka-afford. So yun, ang message ko doon ay yes, it can happen, no. May mga science behind that claim. Pero ang dapat focus natin yung prevention, no. So importante yung magawa natin. Yan po mga health checkers, no, talagang prevention is better than cure, sabi nga ni Doc Rolly ngayon, no. So talagang maganda na mapavaccine natin ang ating mga anak, no, lalong-lalo na at may ongoing palang programa ang ating DOH. Doc Rolly, maaari niyo po bang i-emphasize ulit sa ating mga health checkers sa mga practical steps na maaaring gawin para ma-maintain ang kanilang kalusugang sexual at maiwasan ang mga infections tulad ng HPV? So, bukod sa pagiging malusog sa usaping sexual, no, of course yung dapat yung physical health natin ay malusog din, no. So dapat ay nag-exercise tayo, kumakain tayo ng tama, tapos natutulog tayo ng ayos, no. And then pagdating naman sa sexual na kalusugan,
dapat alam natin paano natin protektahan yung sarili natin, ano? So dapat ang sexual encounter ay pinaghahandaan, no? Ito ay dapat ready ka na gawin ito, dapat mature enough ka na para gawin ito, and then you know how to protect yourselves, no? Gamit ka ng condom, magpapa-vaccine ka, or magte-take ka ng pre-exposure prophylaxis, mga ganun. Tapos and then kailangan mong malaman ang iyong status sa other STI o HIV regularly, no? Magpapatest ka regularly. That's the only way you can keep your sexual health, ma-maintain mo yung sexual health natin. So ganun siya. Hindi, kahit wala ka nararamdaman, go to our clinic, have yourself tested for HIV and other STIs. Mas mainam na yan kesa hindi mo alam na meron ka palang STIs kasi hindi mo nararamdaman. So yung HIV can infect you, pero ang symptoms yan parang una lang, para ka lang magkakatrangkaso or sipon, alagnat. Tapos after nun wala ka na mararamdaman. After 5-7 years na mararamdaman yung mga other symptoms, no? So kaya importante yung regular testing. So para ma-maintain natin ang ating sexual and happy sexual health, no? Doc Rory, napakaganda ng ating kwentuhan ngayong araw, no? Ano po ang inyong huling mensahe sa ating mga health checkers sa importansya ng pagiging maalam sa kalusugan para sa patuloy na masaya at ligtas na kalusugan? Isang healthy Q citizens, no? Dapat tinitignan hindi lang yung physical na kalusugan, but of course yung mental health, no? So kailangan, importante yun, ano? So sa ating mga health checkers, no, especially doon sa mga kabataan, no, pwede po tayong lumapit doon sa ating mga social hygiene clinic at mga sundown clinic natin to get yourself test, no. Ang age of consent for HIV testing ay 15 years old pataas, no. So hindi na kailangan ng parental consent below 15 and pataas, no. So pwede kayo magpa-check doon. So walang discrimination, wala kayong stigma na mararamdaman doon. Pag meron po, message nyo lang po kami dito, no? I'm sure ipaparating sa atin yan. At i-correct natin yung ganun. So ang sexual health ay importante sa buong well-being ng isang tao. So dapat hindi yan pinababayaan, ano? So ang isang healthy na tao ay merong isang healthy sexual life, no? So ganun po siya. So maraming salamat po sa pakikinig, at yun po ang message ng ating lokal na pamahalaan, na andito lang po kami para tumulong dun sa mga nangangailangan at magbigay ng ilapit yung serbisyo dun sa mamamayan. So magandang hapon sa ating mga health checkers. Magandang araw sa ating mga health checkers. Maraming salamat po, Dr. Rolly V. Cruz. Sana po ay muli tayong makapagkwentuhan dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Unang-una pa lang yan sa ating Love Month series, Buwan ng Pag-ibig at Feb-ibig. Abangan ang mga susunod na paksa na talaga namang focus ang pag-ibig at pagtibok ng ating mga puso. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.